Sobrang dikit nung naging laban ng Lakers dito kontra sa San Antonio Spurs. Tatlo yung na-fouled out dito sa Spurs. Wembanyama, Jerry Masohan. Nalimutan ko lang yung isa mga pare ko pero tatlo yan. Sobrang solid sana na naging first up dyan ng San Antonio Spurs. Hirap ang Lakers na makakuha ng lead dyan sa mismong home court pa nila yan ha. Binisita sila nitong si Goliath. Si Wemby may 19 points, 3 assists, 8 rebounds sa game na yan bago ma-fouled out. Dahil sa offensive foul dito kay Hachimura, walang Austin Reeves, LeBron, clever pa rin at Gabe Vincent dyan ha. Maganda yung simula dyan ng Spurs, nasa kanila yung 3-point lead sa first quarter pero sobrang dikit ng laban na yan. Nagpatuloy ang momentum nila hanggang pagpasok ng third quarter. Hating-hati yung contribution mula sa mga role player dyan ng Spurs. Keldon Johnson, Champagne, plus Castle at Basel pa. Sobrang hirap ang Lakers na pigilan itong si Wemby sa gitna at sa paint. Naka 37 points sila sa third quarter habang ang Lakers bumagsak sa 28 points lang ang nagawa sa quarter na yan. Diyan mismo lumobo yung lamang ng San Antonio Spurs mga pare koy. May mga flashes pa pero ang problema may kahinaan sa efficiency yung mga yan. Pagpasok ng fourth quarter inalat ang San Antonio dyan. Pumasok sila sa 19 turnover at sa crucial na huling quarter bumaba ang scoring nila mula sa 20 points na lang na hindi sapat para makabawi sila sa Lakers. Nakagawa ang Lakers dyan ng 30 points sa huling quarter at nakuha nila ang momentum pagpasok ng 5 minutes. Dahil sa magandang momentum nitong si Luka plus nakuha pa nila na ma-fouled out yung tatlong key players na to ng Spurs. Kaya lalong tumaas ang kumpiyansa dyan nitong Lakers at sa huli nga nakuha nila ang momentum at nakuha nila dyan ang late game. Si Luka hindi mapigilan dyan mula sa outside scoring at playmaking. May 35 points, 9 rebounds, 13 assists. Almost triple-double na naman sana itong si Luka dyan. Sa driving force sa panalo, mas maraming guide ng laro na si Luka yung nag-set up ng tempo at nag-assist at sa scoring. Kahit na medyo hindi naging maganda ang simula niyan, inahalat yan sa first half pero sa huling quarter, nagsimula yan ng magandang run na nagdala sa Lakers ng magandang momentum. Plus step back 3-point pa niya na nagbigay ng lead sa Lakers. Bumagsak ang shooting niyan sa field goal mula sa 9 of 27, 4 of 11 naman sa 3-point pero siya pa rin ang naging leading scorer sa laban na yan. Samantalang si Smart may 15 points, 5 rebounds, 5 assists. Hindi siya exploded sa scoring pero sobrang laking bagay ng presence niya defensively at yung mga clutch plays. Sa fourth quarter, meron niyang offensive rebound at basket na nakatulong sa momentum ng Lakers. Naging support din yan dito kay Hachimura para pigilan sa paint itong si Wemby at yung ibang mga elite guard nitong Spurs. Si Ayton may solid na 22 points, 10 rebounds, double-double machine na talaga, magandang output, mataas ang efficiency mula sa 9 of 13 field goal. Malaking parte yung trabaho niyan sa loob ng paint, may control siya na napakalaking bagay para sa Lakers ngayon. Nakaharap ang San Antonio Spurs na may solid front court kaya malaki talaga yung naging contribution nitong si Ayton. Si Bronny James kahit paano, kita yung hustle na ginagawa sa depensa kahit may minimal minutes lang sa game, may hustle pa rin defensively. Ang Spurs nahirapan sa dulo dahil sa tatlong core na fouled out. Si Wemby ang pinagpukusan dyan ng Lakers, sobrang effective na sa huling quarter naputol nila yung momentum ng Spurs dahil sa pagkakawala ni Wemby. Kasama pa yung dalawang role player sa fouled out. Kaya ang Lakers sa huli nagdomina dyan dahil sa foul trouble ni Wembanyama sa fourth quarter. Kaya bumagsak yung capacity niya na makatulong pagdating sa late game sa San Antonio Spurs. Kaya nawala bigla yung dominance nitong si Wemby nang makatapat ang Lakers. Napigilan niya ng mga defensive player dito, Smart at Hachimura, Vanderbilt plus Larabia at itong si Ayton. Kaya hindi rin ganun kadali kay Wemby na makuha ang mataas na scoring sa laban na to kontra Lakers. Kaya ang Lakers nananatili ngayon sa second seed ng Western, hawak ang 7-2 record. Meron silang 5 games in a road kaya malaking bagay na nakakuha ang araw nila yung panalo na to ngayon kontra Spurs at ang Atlanta Hawks ang susunod nilang makakatapat dyan.